So before I start yung pangalawa kong video, no, na trip lang to, maybe this is the last one. Shout out muna dun sa mga estudyante ko, bago kong subscribers na hindi na nagdalawang salita. Yan, ang sweet naman nila. Shout out sa 7B, 7C, saka 7E, yung tatlong grade 7 kong hawak sa JRU. And of course, mahal na mahal kong grade 8A. Mga nag-subscribe sa akin sila Jeremiah Rodriguez ng 7B and si Peter Domingo and others na I'm not sure yet kung nakasubscribe. Sa 7C, 7E sila Kian Balantak, pinaka-cute sa 7E. Pinaka-good girl ng 7E, Himera Cuervo, at good boy, Macho Torno, si Paul Balon. Sa 8A, I think, ang 7C muna pala. 7C, ang tatandaan ko si Winona Suba, si Jarlene Calada, ang dami sa 7C. Yan, ibig sabihin, malakas ako sa 7C. Nakakatuwa. Hindi ka nang dadalawang salita. Si Arya Lay, si Ching Chong ng 7C. Si Winona Suba nga, just what I say. Liza Archangel. Si JB, si Lexi Bolboy. Walang account kaya hindi nakapag-subscribe daw. Walang silbi. Si Mojin Bandrang. Si I'm not sure si Julian kung nag-subscribe na. Si Kit Andrew. Yung mga tropa ko yan sa 7C. Si Akerly Ashby. Sino pa ba? Charlene. Yan lang. And then sa 8A. Mahal na mahal kong 8A. Napakabulerong si Harvey. Silipin ko muna, naglalag kasi yung aking laptop eh. Nag-subscribe sa akin sa 8A is I think si Rebellion, Aisha Rebellion, si Kento Uzawa, si Harvey nga, yan. Napakalambing ni Harvey, lagi ng bobola. And sino pa ba? Wala na ata. Pero yun, I hope yung iba mag-subscribe pa. And lumilitaw naman dito kasi yung mga new subscribers eh. Mabilis. So after this shout out, kung wala namang kahilig sa COC, you can skip this one now. You can end the video. Shout out sa mga mahal kong students. Good luck sa next school year. Yan. Yun lang. Sana magpakabait kayo. Biglaan kasi ang bakasyon dahil nga sa NCOV. Okay? So, next video natin is how to attack yung 3 stars in the war na medyo mahirap talaga gawin. So, I'll choose one attack dito, yung pinakamalupit. This is hindi naman talaga sa akin attack. Kay Boss Ariel. Shout out kay Boss Ariel. Yan. Yan. I-review lang natin attack niya. Yan. So, as what you can see, yan, mahirap dahil max yung kanyang artillery. Tapos, almost max yung mga depths. Hindi lang sa walls. Yan. Unang binaba niya yung more on bowler yung attack niya. Tapos, in-earthquake niya yung gitna para makapasok na maigi yung kanyang mga troops. Yan, and then backup lang mga healer para hindi agad mamatay yung kanyang wizard. So, una is tanker yung giants. Tapos dineploy niya lahat ng bowler para makabira. Yan. And then rage nung na kuha niya na yung gitna,
Yan. Usually, nire-reach yung gitna para mapulbos muna. Kung makikita nyo, very effective yung ganitong combination lang troops. Actually, hindi siya madali. Hindi ko pa natatry yung ganyan. Kasi more on air attack ang ginagamit ko eh. Very effective siya dahil pulbos talaga yung base. So, shoutout kay Boss Ariel na I'm not sure kung si Boss Ariel yung nag-attack nito. Galing sa Pampanga pa sila naglalaro niyan. Ayun yung I think one of the best attack na nakita ko today, this war. So, hindi madali kasi mag 3-star lang ganyang base. And then, papakita ko yung isa pang attack na dati pang attack ko eh. Ito rin, yung attack na kung paano na 3-star yung base namin. Yan, sobrang galing ang attack. Ito siguro yung attack din ni Boss Ariel to. Yan, kung makikita nyo, napakahirap i-3-star lang ganyang klaseng base. So, ganun pa rin yung kanyang strategy. Bubutasin niya muna yung pinakagitna para pumasok yung mga, as much as possible, pumasok dun yung mga bowler. And then, yung bawat gilid is minubutas niya muna para hindi kumalat yung mga bowler. Actually, napakahirap gamitin ng bowler, hindi ko pa siya gamay. Mahirap talaga gamitin yan kasi bumabalik ko. So, it really takes a lot of practice, tempo, and experience. Ilang taon niya na rin kasi naglalaro yan. Yan, ni-rage niya yung middle upper para pumasok sa gitna. Pag lumabas yung bantay, usually ako pag ginagawa ko dyan, pinifreeze ko eh. Pero dahil malakas naman yung kanyang heroes, no need. Then, ginamit niya na yung ability lang kanyang wizard. Warden, which is level 32. Kaya malakas din. So, yung pinaka-logic or strategy is pagka nadurog niya ng gitna, madali nang sumunod yung mga nasa gilid. Pero kung tutuusin, kung titignan mo, hindi yan madali durugin, especially pag may ganyang pakalakas na defense sa ilalim or hiwa-hiwalay. Malakas na yung troops niya, nadurog pa rin. So, ang pinakatatapos dyan talaga is yung hero. Kung hindi rin malakas yung mga hero mo, hindi rin siya effective. So, yung nakita niyo yung tempo nung kailangan very timing yung paglapag lang ultimo last spell. Hindi pwedeng bara-bara lang ang attack. So, that's the last attack na pwede kong mapakita. And siguro yun ang pinaka-tip. Yung combination ng troops. Yung usually na pinakamagandang combination ng troops. Ilan dapat yung tanker? 10 giants, 4 na healer, 15 na bowler, 6 na witch. And then, syempre dapat lahat ng heroes mo is buhay para mas malaki yung chance na makapag 3 stars. And then, 3 rage na yung isa is galing sa castle and P.E.K.K.A is galing sa castle, 3 freeze. And then again, kahit na maganda yung kanyang mga troops, kung hindi ka marunong umatak,
baliwala lahat yan. Hindi pwedeng ilapag na ilapag lahat. So that's for now. That's for now muna. Thank you, and sana nagustuhan niyo yung mga attacks ni Boss Ariel. Thank you. Please subscribe to our channel. Thank you.